Umani ng papuri online ng isang guro sa Benguet State University matapos makuhanan ng video habang inaalagaan ang anak ng kanyang estudyante upang makapokus ito sa pagsusulat. May report si PIA-BSU intern Melissa Narciso. Sa likod ng bawat estudyanteng nagsusumikap ay may mga taong tahimik na nagbibigay suporta. Para silang mag-aaral na sabay kinagampanan ang pagiging magulang at estudyante, nagiging malaking tulong ang malasakit at pag-unawa ni Sir Apilis upang maipagpatuloy nila ang kanilang pangarap. Umani ng papuri sa social media ang isang guro mula sa Benguet State University matapos makuhanan ng video habang karga ang anak ng kanyang estudyante sa loob ng silid-aralan. Kinuhanan ng video ng college student na si Lacsin Liv Falingao ang kanyang instructor na si Leonard Apilis habang inaaliw nito ang kanyang 14 na buwang gulang na anak noong Enero 23, 2026 habang isinesagawa ang kanilang quiz sa asignaturang grade books. Ayon kay Falingao, may mga pagkakataong kinakailangan niyang dalhin ang kanyang anak sa klase kapag walang kamag-anak na maaaring mag-alaga rito. Most of the time, kung walang bibisita po na family members o yung partner ko po is talagang hawak-hawak po siya. Aminadong nagulat din si Falingao sa ginawa ng kanyang guro. Actually, na-shock din ako kasi di mo naman expect na ganun yung treatment, di ba? Tapos, na-tsabahan lang ako to video. Hindi madali ang pagsabay na pagganap bilang estudyante at ina. Kaya naman nang aliwin at karbihin ni Apilis ang bata habang nagpapatuloy ang pagsusulit, naging malaking tulong ito upang makapag-focus si Falingao sa kanyang pagsusulit. Ayon kay Falingao, nahihirapan siyang ipagsabay ang pag-aaral at responsibilidad bilang ina. Ngunit kinakaya para sa kanilang hinaharap. Honestly, ang hirap. Like, lalo na ngayon kasi exam week ngayon. Parang nasa stress pa actually. Pero like, you're trying to keep it together para lang sa future. Ibinahagi naman ng guro na bahagi lamang ito ng pagiging makatao at pag-unawa sa sitwasyon ng kanyang estudyante. Because the baby is no longer attentive, you cannot expect a baby staying keeping attention for an hour. After 5 minutes, the baby was very, noisy and wanted to crawl. Yeah. And so, when I hold on the baby keep quiet. But we can still manage to continue the lesson. Dagdag pa ni Apilis, nais lamang niyang magbigay ng moral na suporta sa estudyanteng nagsusumikap ipagpatuloy ang pag-aaral habang ginagampanan ang responsibilidad bilang isang ina. I gave her a kind of moral support to continue facing the challenges. And it would not be a regular student for doing her study. She really have to double work, give much effort, attending to the baby at the same time, keeping her grades good. So it would be very, very challenging on her part. Hindi na rin umano bago sa kanyang mga estudyante ang ganitong uri ng malasakit dahil kilala si Apilis sa pagbabahagi ng mga kwento at aral sa buhay sa loob ng klase. Those who were touched with the event were sharing also their, best practices, how they were able to answer their challenges when they were also in that situation. No? So their sharing of experience might enlighten, inspire those who are really facing difficulties in this time. And they made it. Those who were successful enough after all those difficult moments. No? So, the one who shared their experiences give light also. No? So, not their bad experience, but how they were able to overcome the challenge. No? So that would be inspiring others. It's a wisdom. Para kay Falingao, ang simpleng aksyon ng kanyang guro ay nagsisilbing paalala na sa kabila ng formal na relasyon sa akademya, nananatiling mahalaga ang pag-unawa at malasakit sa paghubog ng bawat mag-aaral.
Sa pamamagitan ng simpleng pagtulong at pag-unawa na ipapakita na ang edukasyon ay hindi lamang tungkol sa akademikong tagumpay, kundi sa paghubog ng malasakit at pagkatao. Isang paalala na may mga tao naging bahagi ng kanilang pagbangon at pag-abot ng pangarap. Ito si PIA BSU Intern Melissa Narciso para sa PIA News Cordillera.